Ka-daily, tanong ko sa'yo, ilang desisyon mo na ba sa buhay na iyong pinagsisihan sa huli? Dahil mali ang iyong pinili o baka dahil hindi mo ginawa at sinimulan? Maraming din sa atin ang naghihintay ng perfect timing, pero sa huli, sinayang lang natin ang pagkakataon. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 aral na hindi mo pa naririnig, mga practical at legit na hakbang para siguradong hindi ka na kailanman magsisisi sa huli. Tapusin mo ang video na ito dahil baka ito ang pinakaimportanteng mensaheng maririnig mo sa buong buhay mo. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1, kilalanin ang totoong prioridad mo. Marahil ay pamilyar ka sa pakiramdam na lumilipas ang mga araw na parang wala kang totoong natatapos kahit pagod na pagod ka naman pag-uwi galing sa trabaho o eskwelahan. Marami sa atin ang nahuhulog sa patibong ng pagiging abala sa mga bagay na hindi naman talaga nagpapabuti sa ating kinabukasan. Kaya mahalagang maupo ka muna at gumawa ng malinaw na listahan ng iyong mga short-term at long-term goals. Isulat mo sa isang papel o sa iyong cellphone ang mga pangarap mo sa loob ng 6 na buwan tulad ng pagkakaroon ng maliit na ipon o pag-enroll sa isang short course, pati na rin ang mga pangarap mo para sa susunod na 5 taon tulad ng pagpapatayo ng sariling bahay o pagpapalago ng isang negosyo. Huwag mong hayaan na maging drawing lang ang mga plano mo dahil ang malinaw na listahan ang magsisilbing mapa mo sa buhay upang hindi ka maligaw sa mga panandali ang akit ng paligid. Kapag alam mo kung saan ka papunta, mas madali mong makikita kung ang mga ginagawa mo ngayon ay tunay na nakakatulong ba para marating ang iyong destinasyon o nag-aaksaya ka lang ng lakas sa mga bagay na wala namang pangmatagalang halaga. Matapos mong isulat ang iyong mga pangarap, ang susunod na hamon para sa iyo ka-daily ay ang pagtukoy kung alin sa mga ito ang pinaka-urgent at may pinakamalaking epekto sa takbo ng iyong buhay ngayon. Hindi pwedeng sabay-sabay mong gawin ang lahat dahil mauubos lang ang lakas mo nang walang nangyayari. Kaya mamili ka ng 3 pinakamahalagang bagay na kapag natapos mo ay magdadala ng malaking pagbabago sa iyong sitwasyon. Halimbawa, kung ang pinakamalaking problema mo ngayon ay ang baon sa utang na pamilya, ang dapat na maging pangunahing focus mo ay ang paghahanap ng dagdag na mapagkakakitaan o ang pagbabawas ng mga hindi importanteng gastusin bago ka mag-isip ng ibang bagay. Ang pag-unawa sa bigat ng bawat obligasyon ay magbibigay sa iyo ng talino para unahin ang mga hakbang na magpapatatag sa iyong pundasyon bago ka sumubok ng mga bagay na pwede namang mag-antay muna. Sa ganitong paraan ay maiiwasan mo ang taranta at stress na dulot ng kawalan ng direksyon dahil alam mo kung ano ang dapat mong unahin sa bawat gising mo sa umaga. Ang isa pang malaking hamon sa ating mga Pilipino ay ang matutong umiwas sa mga bagay at aktibidad na hindi naman aligned sa ating mga totoong priorities sa buhay. Napakadaling maakit sa mga biglaang ayaan ng barkada na mag-inuman o mag-shopping kahit alam mo sa sarili mo na ang perang gagamitin mo ay nakalaan na para sa iyong mga bayarin o sa pondo para sa pangarap mo. Hindi naman masamang mag-enjoy paminsan-minsan, pero kung ang bawat yes mo sa ibang tao ay nangangahulugan ng no sa sarili mong kinabukasan, ay unti-unti mong pinapatay ang tsansa mong umasenso sa buhay. Kailangan mong magkaroon ng paninindigan na tanggihan ang mga short-term na kasiyahan na humihila sa iyo pabalik sa hirap upang magkaroon ka ng espasyo para sa mga bagay na tunay na magpapalaya sa iyo sa kahirapan. Ang tunay na disiplina ay nagsisimula sa pagpili kung ano ang mas mahalaga para sa iyo sa hinaharap kaysa sa kung ano ang masarap at masaya na gawin sa kasalukuyang sandali lamang. Upang maging matagumpay ang iyong pagbabago, kailangan mong maglaan ng sapat na oras araw-araw para lamang sa iyong pinaka-importanting gawain na maglalapit sa iyo sa iyong mga pangarap.
Huwag mong hahayaan na matapos ang buong araw mo sa panunood ng mga walang kabuluhang video o sa pakikipagtsismisan sa mga kapitbahay habang ang mga gawain na magpapabago sa buhay mo ay nakatambak lang sa gilid. Kahit 1 oras o 2 oras lang bago ka pumasok sa trabaho o bago ka matulog sa gabi, basta ibuhos mo ang buong atensyon mo sa pagbuo ng iyong plano o sa pag-aaral ng mga bagong diskarte sa buhay. Ang bawat maliit na oras na itinutuon mo sa iyong priority ay parang pagtatanim ng binhi na kalaunan ay magbubunga ng malaking tagumpay na pakikinabangan mo at ng iyong buong pamilya. Isipin mo na ang oras ay isang kayamanan na kapag lumipas ay hinding-hindi mo na pwedeng balikan o bilhin muli, kaya gamitin mo ito ng may katalinuhan at mataas na respeto sa iyong sarili. Sa huli ka daily, napakahalaga na i-review mo buwan-buwan kung tama pa rin ba ang direksyon ng iyong priorities o kung unti-unti ka na namang nawawala sa landas dahil sa mga abala sa buhay. Ang buhay ay patuloy na nagbabago at ang mga diskarte mo noong nakaraang buwan ay maaaring kailanganin ng baguhin ngayon upang mas maging epektibo ka sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Maglaan ka ng 1 gabi sa katapusan ng buwan para tignan ang iyong listahan at itanong sa iyong sarili kung nagawa mo ba ang mga ipinangako mo o kung nagpadala ka na naman sa katamaran. Ang regular na pagsusuri sa sarili ay hindi upang pahirapan ang iyong kalooban, kundi upang gabayan ka at ibalik ang iyong focus sa mga bagay na tunay na may halaga bago pa maging huli ang lahat at mapuno ka ng pagsisisi. Kung makikita mo na may mga pagkakamali, ay huwag kang mawalan ng pag-asa kundi ayusin mo agad ang iyong hakbang upang sa susunod na buwan ay mas malapit ka na sa tagumpay. Aral number 2. Simulan kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Napakadaling matrap sa pag-iisip na kailangan malaki agad ang hakbang mo kapag gusto mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Marami sa atin ang nag-aantay na magkaroon muna ng malaking puhunan, mahabang bakasyon, o kaya naman ay matinding inspirasyon bago simulan ang isang magandang bisyo o negosyo. Pero ang totoo ka-daily, ang sikreto ng mga matatagumpay na tao ay hindi ang pagpapasiklab sa simula, kundi ang kakayahang mag-set ng tinatawag na minimum action araw-araw kahit na 10 minutes lang ang kaya mong ilaan. Kung gusto mong matutong mag-invest, hindi mo kailangang magbasa ng buong libro sa isang upuan. Sapat na ang 10 minutes ng pagbabasa ng isang artikulo o panonood ng financial tutorial habang sumasakay ka sa jeep o LRT papuntang trabaho. Kung gusto mo namang magbawas ng timbang o maging malusog, hindi mo kailangan ng mamahaling gym membership agad-agad dahil ang 10 minutes na pag-unat o simpleng push-ups sa tabi ng higaan mo tuwing umaga ay sapat na para magsimula. Ang 10 minutes na ito ay tila maliit kung titingnan sa isang araw lang, ngunit kung pagsasama-samahin mo ito sa loob ng 1 taon, katumbas ito ng higit sa 60 hours ng purong focus at pag-unlad na hinding-hindi mo makukuha kung patuloy ka lang mag-aantay ng bakanting oras. Para hindi ka mapunta sa sitwasyon na tinatamad ka o nakakalimot sa mga pangako mo sa sarili mo, napakahalagang gumamit ka ng tracker para makita mo ang iyong progress kahit gaano pa ito kaliit. Kapag umaasa ka lang sa memorya mo, madaling sabihin ng utak mo na wala namang nagbabago kaya okay lang na huminto muna at mag-scroll na lang sa TikTok o Facebook buong gabi. Pero kapag may visual tracker ka, gaya ng simpleng kalendaryo sa dingding kung saan nilalagyan mo ng pulang X ang bawat araw na nagawa mo ang iyong minimum action o kaya ay isang note sa iyong cellphone, nagkakaroon ng bigat ang bawat galaw mo. Ang pagkakita sa mga sunod-sunod na X o checkmark ay nagbibigay ng kakaibang psychological boost dahil pinapatunayan nito sa sarili mo na unti-unti kang nagiging disiplinado at hindi ka na tulad ng dati na puro salita lang. Ang tracker na ito ang magiging saksi mo sa mga araw na parang walang nangyayari. Ipapaalala nito sa iyo na ang bawat maliit na tuldok na ginagawa mo araw-araw ay unti-unting bumubuo ng isang malaking obra maestra para sa iyong kinabukasan. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng pag-usad na paunti-unti
dahil ang bawat higit na maliit na hakbang na nakasulat doon ay patunay na buhay ang laban mo para sa pangarap mo. Isa sa pinakamalaking sakit nating mga Pilipino ay ang ugaling bukas na lang o ang palaging paghihintay sa tinatawag nating perfect timing bago tayo magsimula sa isang mahalagang bagay. Sinasabi natin sa sarili natin na mag-iipon tayo kapag tumaas na ang sweldo, magsisimula ng business kapag stable na ang ekonomiya, o kaya ay mag-aaral ng bagong skill kapag wala ng stress sa pamilya. Gusto kong gisingin ka sa katotohanan ka daily na walang darating na perfect timing sa mundong ito dahil laging may emergency, laging may bayarin, at laging may abala na susubok sa pasensya mo. Kung hihintayin mo na maging perpekto ang lahat ng sirkumstansya sa paligid mo bago ka kumilos, aabutin ka na ng katandaan na puro sana at pagsisisi na lang ang bitbit mo sa buhay. Ang pinakamagandang oras para magsimula ay ngayon na, sa kung ano ang hawak mo, sa kung anong sitwasyon ang kinatitayuan mo ngayon. Kahit na magulo, kahit na kulang ang kaalaman mo, at kahit na natatakot ka pa. Ang mga taong nagtagumpay ay hindi binigyan ng perpektong buhay. Sila ay mga ordinaryong tao lang din na nagpasya na lumaban at magsimula sa gitna ng kahirapan at kawalan ng kasiguraduhan. Habang naglalakbay ka sa landas ng pagbabago, huwag mong kalimutang i-celebrate ang maliliit na wins mo upang manatiling mataas ang iyong motibasyon na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang kultura natin ay madalas na nakapokus lang sa malalaking selebrasyon tulad ng graduation, kasal o pagkakaroon ng bagong kotse, kaya naman nakakaligtaan natin na ang malalaking tagumpay na iyon ay binuo ng libu-libong maliliit na tamang desisyon. Kung nakatipid ka ng 50 pesos ngayong araw dahil pinili mong magbaon ng pagkain kaysa mag-grab food, i-celebrate mo yon at sabihin mo sa sarili mo na magaling ka dahil nanalo ang disiplina mo. Kung nagawa mong tapusin ang isang mahirap na gawain sa trabaho nang mas maaga nang hindi nagpapadala sa tukso ng tsismis, bigyan mo ang sarili mo ng credit dahil patunay iyon ng iyong paglago bilang isang propesyonal. Ang pagpapahalaga sa maliliit na tagumpay ay hindi nangangahulugan ng pagiging kontento na lang sa kaunti, kundi ito ay paraan ng pagpapakain sa iyong kumpiyansa sa sarili upang magkaroon ka ng lakas na harapin ang mas malalaking hamon sa susunod na mga araw. Kapag masaya ka sa bawat maliit na hakbang na natatapos mo, hindi mo mapapansin na ang pagod ay napapalitan ng pananabik na gumising muli bukas para magpatuloy. Sa huli, kailangan mong burahin sa iyong sistema ang tinatawag na all-or-nothing mindset. Dahil consistency ang tunay na mahalaga kung ayaw mong mauwi sa kabiguang paulit-ulit. Ito yung ugali na kapag pumalya ka ng isang araw sa iyong routine o kapag nagastos mo ang konting ipon mo, ay iisipin mo nang nasira ang lahat, kaya ititigil mo na ng tuluyan ang iyong nasimulan. Halimbawa, kung nag-skip ka ng isang araw sa pagbabasa o sa pag-eehersisyo, huwag mong isipin na talunan ka na at bumalik sa dating masamang gawi. Sa halip ay tanggapin mo na tao ka lang na nagkakamali at bumawi ka agad sa susunod na araw. Ang tagumpay ay hindi sinusukat sa pagiging perpekto na walang mintis, kundi sa kakayahan mong bumangon at magpatuloy kahit ilang beses ka pang madapa o magkamali sa iyong paglalakbay. Mas mabuti nang magawa mo ang isang bagay ng 50% lang kaysa sa 0%. Dahil ang mahalaga ay hindi napuputol ang momentum ng iyong pagsisikap. Tandaan mo ka-daily, ang malalaking baha na sumisira sa mga ari-arian ay nagsisimula lang sa maliliit na patak ng ulan na walang tigil sa paghulog mula sa langit, kaya huwag kang hihinto, basta ituloy mo lang ang laban. Aral number 3, mag-ipon ng skills, hindi lang pera. Napakadaling isipin na ang tanging solusyon sa kahirapan ay ang pagkakaroon ng maraming pera sa wallet o sa bangko. Marami sa atin ang pilit na naghahanap ng mga shortcuts, raket, o kung ano-anong mabilisang paraan para kumita, pero nakakaligtaan natin na ang pera ay madaling maubos at mawala kung wala tayong sapat na talino para panatilihin ito. Kaya naman ka-daily, ang pinakamatalinong investment na pwede mong gawin habang may lakas ka pa ay ang mag-aral ng bagong kasanayan o skill kada taon,
lalo na sa larangan ng digital, financial, at creative fields. Isipin mo na lang na ang mundo ngayon ay mabilis na nagbabago at ang mga trabahong sikat ngayon ay pwedeng mawala na sa susunod na 5 taon dahil sa teknolohiya. Kung bawat taon ay nagdaragdag ka ng isang matatag na skill tulad ng basic graphic design, video editing, data analysis, o kaya ay tamang pamamahala ng personal finance, ginagawa mong ligtas ang iyong sarili sa anumang krisis sa ekonomiya. Ang pera ay pwedeng manakaw o mawalan ng halaga dahil sa inflation, pero ang isang skill na nakatanim sa iyong utak at sistema ay permanenteng yaman na hinding-hindi mo kuha ng kahit sino sa iyo, at ito ang magiging sandata mo para makabangon kahit ilang beses ka pang dumaan sa matinding pagsubok. Ang maganda sa panahon natin ngayon ay hindi mo na kailangang magbayad ng napakamahal na matrikula o bumalik sa unibersidad para lang matuto ng mga advanced na kasanayan. Napakaraming free resources online na pwede mong gamitin para sa iyong self-learning kung talagang seryoso kang baguhin ang takbo ng iyong buhay. Ang YouTube, Google at iba't ibang mga website ay puno ng mga libreng tutorial, lecture at guides na ginawa ng mga eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa mga taong gustong matuto. Imbes na ubusin mo ang gabi mo sa panonood ng mga chismis, drama, o mga pranks na walang maitutulong sa kinabukasan mo, bakit hindi mo gamitin ang internet mo para mag-aral ng mga high-value skills? Ang pagkakaiba lang ng taong umaasenso sa taong nananatili sa hirap ay kung paano nila ginagamit ang kanilang libreng oras at ang hawak nilang cellphone at internet connection araw-araw. Kung gagamitin mo ang mga libreng tools na ito ng may disiplina, para ka na ring nag-aral sa isang mamahaling paaralan ng libre, at ang kaalamang makukuha mo rito ang magiging susi mo para buksan ang mga pinto ng magagandang oportunidad na akala mo noon ay para sa mayayaman lang. Gayunpaman, darating ang oras na kakailanganin mo ring mag-invest ng kaunting pera sa mga paid training o certification courses na makakapagbigay sa iyo ng mas malalim na kaalaman at dagdag income. Huwag kang manghihinayang na maglabas ng pera para sa mga libro, online seminars, or special workshops dahil ang perang ibinabayad mo rito ay mabilis na babalik sa iyo kapag nagamit mo na ang skill na natutunan mo para kumuha ng mas mataas na posisyon o magsimula ng sarili mong negosyo. Maraming Pilipino ang mabilis maglabas ng cash para sa pinakabagong modelo ng cellphone o para sa mga mamahaling sapatos, pero kapag tinanong mo kung pwedeng magbayad para sa isang online class na magtuturo sa kanila ng bagong pagkakakitaan, biglang sasabihin na wala silang pera. Ito ay isang maling mindset na dapat mong baguhin ka-daily dahil ang paggastos sa luho ay nagpapababa ng iyong net worth, samantalang ang paggastos para sa iyong utak ay nagpapataas ng iyong kakayahang kumita ng mas malaking pera sa hinaharap. Isipin mo na ang bawat pisong ibinabayad mo sa iyong edukasyon at personal growth ay isang binhi na itinatanim mo ngayon na magbubunga ng masaganang ani para sa iyo at sa iyong pamilya pagdating ng tamang panahon. Ang isa pang mahalagang hakbang na madalas nakakaligtaan ng marami ay ang pag-apply agad sa totoong buhay ng mga natutunan mo para hindi ito tuluyang makalimutan ng iyong utak. Walang silbi ang pag-aaral ng 100 kurso at pag-iipon ng mga digital certificates kung mananatili lang silang nakatago sa iyong email at hindi mo naman sinusubukan sa aktwal na trabaho o proyekto. Kung nag-aral ka tungkol sa bookkeeping o digital marketing, subukan mo agad itong i-apply sa maliit na negosyo ng iyong pamilya o mag-alok ka ng libreng serbisyo sa iyong kaibigan para lang ma-practice mo ang iyong kaalaman. Ang utak ng tao ay parang muscle na kapag hindi mo ginagamit ay unti-unting nanghihina at nawawalan ng silbi, kaya huwag kang matakot na magkamali sa unang subok mo. Mas mabuting magkamali ka habang nag-e-ensayo at habang maliit pa ang nakataya, kaysa naman maging perpekto ka sa teorya, pero wala ka namang aktwal na karanasan kapag may dumating na malaking kliyente sa buhay mo.
Ang tunay na mastery ay hindi nakukuha sa pagbabasa lang ng manual, kundi sa paulit-ulit na paggawa, pagkakamali, at pagtatama ng iyong mga kilos hanggang sa maging natural na bahagi na ito ng iyong pang-araw-araw na sistema. Sa huli, kapag naramdaman mo na may sapat ka ng kaalaman, ang pinakamagandang paraan para mas tumibay ang iyong mastery at lalong lumawak ang iyong network ay ang magturo ng skills na ito sa ibang tao. Kapag ipinapaliwanag mo sa isang kaibigan, katrabaho o kapamilya ang isang konsepto na natutunan mo, napipilitan ng utak mo na ayusin ang mga impormasyon sa mas simpleng paraan at doon mo mas lalong maiintindihan ang mga detalye ng iyong kasanayan. Hindi mo kailangang maging isang sikat na propesor para makatulong. Sapat na ang maging bukas ka sa pagbabahagi ng mga diskarte sa iyong mga kasamahan na gustong matuto kung paano mo ginagawa ang isang bagay. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay hindi nangangahulugan na nagpapadami ka ng iyong kakompetensya, kundi nagtatayo ka ng isang komunidad ng mga taong may respeto sa iyo at pwedeng magdala sa iyo ng mas malalaking proyekto o rekomendasyon sa hinaharap. Sa huli ka daily, ang taong marunong magbahagi ng kanyang galing ay lalong pinagpapala ng universo ng mas maraming karunungan at tagumpay, habang ang taong madamot ay nananatiling nakakulong sa kanyang sariling maliit na kahon ng takot at kawalan ng pag-unlad. Aral number 4, protektahan ang kalusugan habang bata pa. Madalas nating marinig ang kasabihan na ang kalusugan ay kayamanan, ngunit marami sa atin ang nakakalimot sa katotohanan ito habang malakas, masigla, at wala pang nararamdamang sakit sa katawan. Bilang mga Pilipino, nakasanayan na natin na pumunta lamang sa doktor kapag hindi na kaya ng lagnat laki o kapag grabe na ang iniindang sakit, na madalas ay huli na at malaki na ang nagiging pinsala sa katawan at bulsa. Napakahalagang simulan mo ang ugali na magpa-check up kahit pakiramdam mo ay malakas ka at walang anumang nararamdamang kakaiba sa iyong sistema. Ang mga malalalang sakit tulad ng high blood, diabetes, at iba pang malalalang karamdaman ay madalas na nagsisimula ng tahimik at walang babala habang abala ka sa pagtatrabaho araw at gabi. Ang paglalaan ng kaunting oras at pera para sa taunang physical examination o mga basic na laboratory test ay hindi pag-aaksaya ng salapi, kundi isang matalinong depensa upang maagapan ang anumang problema bago pa ito maging isang malaking krisis na pwedeng ubusin ang lahat ng iyong pinaghirapang ipon sa isang iglap lang. Upang mapanatili ang lakas na kailangan mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap, kailangan mong gumawa ng isang maayos at permanenteng daily routine para sa exercise at tamang pagkain na madaling panatilihin sa pang-araw-araw. Hindi mo kailangang maging isang atleta o kumain ng mga mamahaling organic food agad-agad. Ang mahalaga ay ang disiplina sa pagpili ng mas masustansyang alternatibo tulad ng pagbabawas sa sobrang matatamis, mamantika, at mga processed food na sikat sa ating mga lokal na hapagkainan. Subukan mong magsingit ng kahit 30 minutes na mabilis na paglalakad, pag-akyat sa hagdan, o mga simpleng stretching bago o pagkatapos ng iyong duty sa trabaho upang mapanatiling aktibo ang iyong sirkulasyon ng dugo at tibok ng puso. Ang pag-aalaga sa katawan ay hindi isang short-term na diet na ginagawa mo lang kapag malapit na ang summer, kundi ito ay isang pangmatagalang kasunduan sa iyong sarili na irerespeto mo ang tanging sasakyan na magdadala sa iyo sa iyong tagumpay sa buhay. Kapag binigyan mo ng tamang nutrisyon at galaw ang iyong katawan ngayon, tinitiyak mo na magiging malakas ka pa rin para tamasahin ang mga bunga ng iyong pagsisikap kasama ang iyong mga mahal sa buhay pagdating ng panahon. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming kabataan at manggagawa sa kasalukuyan ay ang pagpapadala sa mga bisyo at maling gawi na nagbibigay ng panandaliang saya ngunit unti-unting nagpapahirap sa kanilang kinabukasan. Ang labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagbe-vape, o ang walang kontrol na pagpupuyat dahil sa paglalaro ng video games at pag-scroll sa social media ay mga tahimik na magnanakaw ng iyong lakas at potensyal. Napakadaling sabihin na bata ka pa naman at kaya pa ng katawan mo ang pagod at lason,
Ngunit ang bawat maling desisyon na ginagawa mo araw-araw ay may katumbas na interes na sisingilin sa iyo ng iyong katawan paglipas ng ilang taon. Isipin mo ka-daily na ang bawat pisong ginagastos mo sa mga bisyong ito ay hindi lang kabawasan sa iyong wallet, kundi kabawasan din sa mga taon na pwede mo sanang makasama ang iyong pamilya ng masaya at walang sakit. Ang tunay na astig at may disiplina ay ang taong may lakas ng loob na tumanggi sa mga masasamang impluwensya ng paligid dahil alam niya na mas mahalaga ang isang malinis at malusog na katawan para sa kanyang mga pangmatagalang pangarap. Kasabay ng tamang nutrisyon at pag-iwas sa bisyo, napakahalaga na maglaan ka rin ng sapat at dekalidad na oras para sa tulog at pahinga upang mabigyan ng tsansa ang iyong katawan na mag-repair at mag-recharge mula sa stress ng maghapon. Sa mundo natin ngayon na pumupuri sa kultura ng walang tigil na pagtatrabaho o hustling, madalas na itinuturing na katamaran ang pagtulog ng sapat na isang napakalaking maling paniniwala na dapat mong burahin sa iyong isipan. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapababa ng iyong focus, nagpapahina ng iyong immune system, at nagiging sanhi ng madalas na pagkakamali sa trabaho na pwede pang maging dahilan ng iyong pagkatanggal o pagkalugi sa negosyo. Huwag mong isipin na nag-aaksaya ka ng oras kapag natutulog ka ng 7 oras hanggang 8 oras sa isang gabi. Dahil ang sapat na pahinga ang nagbibigay sa iyo ng matalas na isip at mataas na enerhiya para maging mas productive paggising mo sa umaga. Ang pagpapahinga ay bahagi ng diskarte ng isang matalinong tao na nakakaalam kung kailan dapat huminto sandali upang mas maging malakas at mabilis ang kanyang pagsugod sa mga susunod na laban ng buhay. Sa huli, isang napaka-praktikal at matalinong hakbang para sa iyong proteksyon ay ang mag-invest sa isang maaasahang health insurance o HMO habang bata at malusog ka pa dahil dito mo makukuha ang pinakamababang premium o hulog buwan-buwan. Maraming Pilipino ang natatakot sa salitang insurance dahil iniisip nila na dagdag gastos lang ito, ngunit ang katotohanan ay ito ang pinakamatatag na salbabida mo kapag may dumating na hindi inaasahang medikal na krisis sa iyong pamilya. Napakahirap magsimula muli sa zero kapag ang lahat ng iyong naipon sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho dahil sa isang major operation o confinement sa ospital ng isang mahal sa buhay o ng iyong sarili. Ang pagkakaroon ng health insurance ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind na kahit anong mangyari sa iyong kalusugan, may pondo na sasagot sa mga bayarin nang hindi mo kailangang mangutang sa ibang tao o magbenta ng mga ari-arian na pinaghirapan mong makuha. Tandaan mo ka-daily, mas mabuting may hawak kang proteksyon na hindi mo nagagamit kaysa sa dumating ang isang araw ng pangangailangan na wala kang makuhang tulong dahil hindi mo pinaghandaan ang kalusugan mo noong malakas ka pa. Aral number 5. Ayusin ang relasyon sa pamilya at kaibigan. Napakadaling maubos ng oras natin sa paghabol ng pera, career, at tagumpay hanggang sa makalimutan na natin ang mga taong naging dahilan kung bakit natin gustong umasenso sa buhay. Marami sa atin ang nagpapakapagod sa overtime o sa pagpapatakbo ng negosyo, ngunit pag-uwi sa bahay ay wala na tayong natitirang lakas o pasensya para kausapin ang ating asawa, mga anak o mga magulang. Kaya naman napakahalagang matutunan mong maglaan ng dekalidad na oras para sa bonding kahit gaano ka pakabusi sa iyong mga pang-araw-araw na obligasyon. Ang simpleng pagsasabay sa hapunan ng walang hawak na cellphone, ang pakikipagkwentuhan sa iyong mga magulang tungkol sa kanilang kabataan, o ang paggala kasama ang pamilya tuwing weekend ay may malaking ambag sa katatagan ng iyong emosyonal na buhay. Huwag mong antayin ang araw na malaki nga ang ipon mo sa bangko pero mag-isa ka naman sa buhay dahil lumayo na ang loob ng mga taong mahal mo dahil sa iyong kapabayaan. Ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim at tibay ng samahan na binuo mo kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo.
Sa bawat pagsasama ay hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, tampuhan, o mga pagkakamali na pwedeng magdulot ng lamat sa isang magandang relasyon kung hindi maaayos agad. Bilang mga Pilipino, madalas nating pairalin ang pride o ang tinatawag na mataas na uri ng garbo, kaya mas pinipili nating manahimik o magtiis sa matagal na panahon kaysa harapin ang problema. Ang tamang hakbang ka daily ay ang matutong mag-sorry agad kapag nalaman mong ikaw ang nagkamali at huwag mo nang patagalin pa ang galit sa loob ng iyong dibdib. Ang paghingi ng tawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay ito na mas pinapahalagahan mo ang relasyon ninyo kaysa sa iyong sariling ego o pagmamataas. Ang pagpapatawad din sa mga nagkasala sa iyo ay isang paraan ng pagpapalaya sa iyong sariling isipan mula sa bigat ng sama ng loob na humihila sa iyo pababa sa iyong mga pangarap. Kapag malinis ang iyong konsensya at maayos ang iyong pakikitungo sa lahat, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas magkakaroon ka ng focus na magpatuloy sa iyong buhay. Isang malaking hamon din sa ating kultura ang usapin ng pagtulong sa pananalapi, kung saan madalas na inaasahan na ang sino mang umaasenso ay siyang sasagot sa lahat ng pangangailangan ng pamilya o kamag-anak. Upang hindi mauwi sa lamat ang inyong relasyon, kailangan mong matutong magbigay ng tulong na kaya mo lang at huwag mong isakripisyo ang sarili mong finances o pangarap para lang mapagbigyan ang iba. Hindi masamang tumulong sa oras ng kagipitan tulad ng pagkakasakit o emergency, ngunit kung ang ibinibigay mo ay galing sa iyong emergency fund o pondo para sa edukasyon ng iyong anak, unti-unti mong sinisira ang iyong sariling kinabukasan. Ang pagtatakda ng malinaw ngunit may respetong hangganan o boundaries ay magtuturo rin sa iyong mga kapamilya na maging madiskarte at hindi palaging umaasa sa iyong pinaghirapan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa pagbibigay ng lahat ng hinihingi, kundi sa paggabay sa kanila na matutong tumayo sa sarili nilang mga paa habang pinoprotektahan mo rin ang iyong sariling kapasidad. Habang pinapatatag mo ang relasyon sa mga taong mahahalaga sa iyo, kailangan mo ring magkaroon ng lakas ng loob na iwasan ang mga toxic na tao na walang ibang ginawa kundi ang humila sa iyo pababa. Sa ating paligid, hindi mawawala ang mga kaibigan o kakilala na palaging negatibo ang pananaw, walang ambisyon sa buhay, o kaya naman ay naiinggit sa bawat maliit na tagumpay na nakakamit mo. Kapag palagi kang nakapaligid sa mga taong ang hilig ay magtsismisan, mag-inuman ng walang kabuluhan, o magreklamo sa gobyerno ng walang ginagawang solusyon, unti-unti mong makukuha ang kanilang ugali nang hindi mo namamalayan. Ang pag-iwas sa kanila ay hindi nangangahulugan ng pagmamataas, kundi ito ay isang matalinong pagpili para sa iyong kapayapaan ng isip at mental health na kailangan mo sa iyong pag-unlad. Maghanap ka ng mga bagong kaibigan o komunidad na may parehong layunin sa iyo, mga taong magtutulak sa iyo na magsumikap at magdiriwang kasama mo sa bawat hakbang ng iyong tagumpay. Sa huli, huwag mong kalilimutan ang iyong responsibilidad na magturo ng tamang values at magagandang asal sa iyong mga anak, pamangkin, o sa mga susunod na henerasyon sa inyong tahanan. Ang pinakamagandang legacy na maiiwan mo sa mundong ito ay hindi ang malaking bahay o mamahaling sasakyan, kundi ang pagpapalaki ng mga batang may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa, at may mataas na disiplina sa sarili. Ipakita mo sa kanila sa pamamagitan ng iyong sariling gawa kung paano maging matiyaga, paano humarap sa mga pagkabigo, at kung paano maging tapat sa lahat ng oras, dahil ang mga bata ay mas natututo sa kanilang nakikita kaysa sa kanilang naririnig. Ang paggabay sa kanila habang bata pa ay isang pangmatagalang contribution mo sa lipunan at sa iyong sariling pamilya upang matiyak na hindi sila maliligaw ng landas pagdating ng araw. Kapag nakita mo silang lumaking maayos, produktibo, at may mabuting puso, doon mo mararamdaman ang pinakamalalim na uri ng tagumpay na hindi kailanman mapapalitan ng anumang halaga ng salapi. Aral number 6. Magplano ng financial safety net.
Napakadaling magpadala sa agos ng buhay kapag maayos ang pasok ng sweldo o kita sa negosyo, kung saan tila walang katapusan ang perang dumarating buwan-buwan. Marami sa ating mga Pilipino ang nabibiktima ng one click away na lifestyle ngayon. Bili rito, kain doon, hanggang sa maubos ang laman ng wallet nang walang naitatabi para sa hinaharap. Kaya naman ka-daily, ang unang-unang kailangan mong gawin para sa iyong kapanatagan ay ang gumawa ng isang solidong emergency fund na nakalaan lamang sa mga hindi inaasahang krisis at hinding-hindi mo gagalawin para sa luho. Ang pondong ito ay dapat nakatumbas ng 3 buwan hanggang 6 na buwan ng iyong mga pang-araw-araw na gastusin upang kung sakaling magkasakit ka, mawalan ng trabaho o masiraan ng appliances sa bahay, mayroon kang agarang madudukot. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay parang pagdadala ng payong sa tag-araw. Hindi mo man gustong umulan, alam mong ligtas ka at hindi ka mababasa kapag biglang bumuhos ang bagyo ng buhay. Upang maging matagumpay ang iyong pag-iipon at hindi ka matuksong gastusin ang iyong mga naitatabi, napakahalagang mag-open ka ng isang hiwalay na savings account para lamang sa iyong mga particular na goals. Kapag ang pera mo para sa araw-araw na pamasahe, pagkain, at ipon ay magkakasama sa iisang lalagyan o account, napakadaling isipin na marami ka pang pera, kaya okay lang na mag-splurge sa mall or sa online shopping. Subukan mong humanap ng bangko na walang ATM card, o kaya naman ay may mataas na maintaining balance upang magkaroon ng kaunting hirap bago mo ito makuha tuwing makakaramdam ka ng pangangati sa kamay na gumastos. Ang diskarteng ito ay tinatawag na out of sight, out of mind, kung saan kapag hindi mo nakikita ang pera mo araw-araw, natututo ang utak mo na mamuhay sa kung ano lang ang natitirang budget sa iyong main account. Sa ganitong paraan, unti-unting lalago ang iyong pondo nang may disiplina habang protektado ang iyong kinabukasan sa anumang bigla ang pangangailangan. Sa modernong panahon natin ngayon, isang napakalaking tulong ang paggamit ng mga digital banking apps upang magkaroon ka ng mas mataas na transparency at control sa daloy ng iyong pananalapi. Maraming mga lehitimong digital banks sa Pilipinas na nag-aalok ng mas matataas na interes kumpara sa mga tradisyonal na bangko na pwedeng-pwede mong gamitin para mas mabilis na lumago ang iyong ipon habang nakatago ito. Bukod sa mataas na interes, ang mga apps na ito ay may mga feature tulad ng pockets o vaults, kung saan pwedeng-pwedeng mong ihiwalay ang pondo para sa kuryente, insurance o bakasyon nang hindi nagbubukas ng maraming magkakaibang account. Ang regular na pag-check sa iyong transaction gamit ang iyong cellphone ay magbibigay sa iyo ng real-time na larawan kung saan ba talaga napupunta ang bawat piso mo, upang madali mong maputol ang mga hidden expenses tulad ng mga subscriptions na hindi mo naman na ginagamit. Ang pagiging tech-savvy sa pananalapi ay hindi lang para sa mga kabataan, kundi para sa bawat Pilipino na gustong maging wise at practical sa pamamahala ng kanilang pinaghirapang sweldo. Kapag unti-unti nang napupuno ang iyong financial safety net, ang susunod na matalinong hakbang na dapat mong gawin ay ang mag-invest sa mga low-risk options tulad ng mga kooperatiba o mga government programs na subok na at ligtas para sa publiko. Ang mga programang tulad ng Pag-ibig MP2 ay napakagandang halimbawa dahil bukod sa tax-free, ang dividends na kikitain mo rito, sigurado kang protektado ng gobyerno ang iyong kapital, kaya hindi ka kakabahan na maglaho ang pera mo sa isang iglap. Huwag kang basta-basta papasok sa mga high-risk na investment tulad ng forex trading, crypto futures, o mga networking na nangangako ng mabilisang pagpapayaman kung hindi mo pa naman talaga gamay ang galaw ng merkado. Mas mabuting maging mabagal ngunit stable ang pag-angat ng iyong pera kaysa naman sumugal ka sa mga bagay na hindi mo naiintindihan at mauwi lang sa malaking pagkalugi na magpapabalik sa iyo sa simula. Ang tunay na financial security ay binuo mula sa mga simpleng desisyon na may mababang panganib ngunit may mataas na kasiguraduhan para sa iyong pamilya. Sa huli ka daily,
kailangan mong magkaroon ng matatag na paninindigan na huwag ipahiram ang iyong emergency fund kahit kanino, maging sa pinakamalapit mong kaibigan o kamag-anak. Napakahirap tanggihan ang pamilya lalo na sa ating kultura, ngunit kailangan mong tandaan na ang pondong iyon ang nag-iisang depensa ng sarili mong tahanan kapag ang matinding krisis naman ang kumatok sa inyong pinto. Kung ipapahiram mo ang perang nakalaan para sa iyong kaligtasan, inilalagay mo sa panganib ang kinabukasan ng iyong mga anak at asawa dahil lang sa takot na masabihang madamot ng ibang tao. Kung gusto mo talagang tumulong, maglaan ka ng hiwalay na maliit na pondo na bukal sa loob mo na ibibigay kahit hindi na mabalik sa iyo, ngunit huwag na huwag mong papakialaman ang iyong safety net. Ang pagiging matalino sa pagtatakda ng boundaries sa pera ay hindi pagpapakita ng kawalan ng puso, kundi ito ay isang mataas na uri ng responsibilidad para hindi ka maging pabigat sa iba kapag ikaw naman ang dumaan sa matinding pagsubok. Aral number 7. Maghanda sa digital future. Napakabilis ng pagbabago ng mundo dahil sa teknolohiya, at ang sino mang hindi sasabay sa agos ng digital age ay siguradong maiiwan sa hirap at kawalan ng oportunidad. Bilang mga mamamayan sa makabagong panahon, marami sa atin ang may iba't ibang online business, freelancing gigs, o kaya ay maramihang accounts para sa marketing at social media management upang madagdagan ang kita. Ang unang hakbang para hindi ka mapag-iwanan ay ang matutong gumamit ng mga legit na tools para sa multi-account management na magbibigay sa iyo ng kakayahang magpatakbo ng maraming profiles ng ligtas at maayos ng hindi nababablock ng mga sistema. Ang pagiging maalam sa mga ganitong software ay hindi na lang pang-professional. Ito ay pangunahing kasanayan na para sa bawat Pilipino na gustong magpalawak ng negosyo o magkaroon ng matatag na karera sa internet. Kapag alam mo kung paano pamahalaan ang iyong digital workspace ng may proteksyon, mas marami kang kliyente na pwedeng hawakan at mas mabilis mong mapapalago ang iyong kita mula sa ginhawa ng iyong sariling tahanan. Kasabay ng paglawak ng iyong operasyon sa internet, napakahalagang magkaroon ka ng mataas na disiplina sa pag-secure ng iyong mga passwords at siguraduhing hindi mo ito isi-share kahit kanino, maging sa pinakamalapit mong kaibigan. Araw-araw ay dumarami ang mga biktima ng hacking, phishing scam, at identity theft na nagiging sanhi ng pagkawala ng libu-libong piso sa mga digital wallet o pagkasira ng mga pinaghirapang social media pages. Gumamit ka ng mga password managers at i-activate mo ang two-factor authentication sa lahat ng iyong mahahalagang accounts tulad ng email, bangko, at business profiles upang magkaroon ng matibay na harang laban sa mga cybercriminals. Ang pagiging pabaya sa iyong mga password ay parang pag-iwan sa pinto ng iyong bahay na nakabukas habang alam mong maraming magnanakaw sa paligid. Huwag mong ipagkatiwala ang iyong seguridad sa simpleng 123456 na password. Maglaan ng kaunting oras para gawing komplikado ang iyong mga security settings upang protektado ang iyong pinaghirapang digital na ari-arian. Ang isa pang napakahalagang hamon para sa iyo ka-daily ay ang mag-aral ng mga makabagong artificial intelligence o AI tools na pwedeng magamit sa iyong trabaho, pag-aaral, o negosyo ngayon. Ang AI ay hindi kaaway na kukuha ng trabaho mo, kundi ito ay isang napakalakas na katulong na kapag natutunan mong gamitin ay magpapabilis ng iyong trabaho ng 10 beses kumpara sa ordinaryong tao. Ang mga tools para sa pagsusulat, paggawa ng mga larawan, video editing, at data analysis ay bukas na para sa lahat at madaling matutunan kung ilalaan mo ang iyong gabi sa pag-iensayo imbes na sa walang kabuluhang panunood. Kung ikaw ay isang online seller, accountant, o content creator, ang kaalaman sa paggamit ng mga makabagong teknolohiyang ito ang magbibigay sa iyo ng mataas na edge upang makakuha ng mas malalaking kita sa mas maikling panahon.
Ang mundo ay hindi naghihintay sa mga taong natatakot sa pagbabago. Ang mga taong bukas ang isip na matuto ang siyang magtatagumpay at mamumuno sa darating na digital na kinabukasan. Para sa iyong pangmatagalang kapanatagan, siguraduhin mo ring gumawa ng regular na backup ng lahat ng iyong mahahalagang digital assets tulad ng mga personal na photos, business files, at mga mahahalagang accounts. Isipin mo na lang ang sakit sa ulo at panghihinayang kung biglang masira ang iyong cellphone o laptop. O kaya naman ay manakaw ito at maglaho ang lahat ng alaala at dokumento na inipon mo sa loob ng maraming taon. Gumamit ka ng mga cloud storage services o kaya ay mga external hard drives para magtago ng kopya ng iyong mga mahahalagang transaksyon, kontrata at mga larawan ng iyong pamilya na hindi mo kailanman gustong mawala. Ang pagbili ng sapat na storage space ay hindi pag-aaksaya ng pera, kundi ito ay isang paraan ng pagbili ng peace of mind para sa iyong digital na buhay. Ang isang matalinong mamamayan ay palaging may Plan B at nakahanda sa anumang aberya ng teknolohiya upang hindi maputol ang daloy ng kanyang buhay at pagkakakitaan. Sa huli ka daily, napaka-praktikal na hakbang na magturo ka sa iyong pamilya kung paano i-access ang iyong mga digital accounts kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang emergency o krisis sa buhay. Maraming pamilya ang nahihirapan at lalong naghihikahos kapag ang nag-iisang breadwinner ay biglang nagkasakit o nawala dahil walang nakakaalam kung paano kukunin ang pera sa mga digital banks o kung paano itutuloy ang mga online businesses na naiwan. Mag-iwan ka ng isang secure na kopya ng mga instruction o gumamit ng mga legacy contact features ng mga malalaking tech platforms upang magkaroon ng access ang iyong asawa o mga anak sa oras ng pangangailangan. Ang paggawa nito ay hindi pag-iisip ng masama, kundi ito ay isang mataas na uri ng pagmamahal at pagiging responsable upang matiyak na protektado at hindi magugutom ang iyong pamilya anuman ang mangyari sa hinaharap. Ang tunay na paghahanda sa digital future ay ang pagtiyak na ang teknolohiya ay magsisilbing tulay ng kaginhawaan para sa iyong buong sambahayan, ngayon at sa mga susunod pang panahon. Aral number 8. Mag-invest sa legacy, hindi lang sa luho. Napakadaling maakit sa mga panandaliang karangyaan at luho lalo na kapag hawak mo na ang iyong unang malaking kita o bonus mula sa iyong trabaho. Marami sa ating mga kababayan ang nahuhulog sa patibong ng pagbili ng mga mamahaling gadget, sasakyan, o mga branded na damit para lang magmukhang mayaman sa paningin ng iba, kahit nabaon naman sa utang sa totoong buhay. Ang unang hakbang para sa isang matatag na legacy ka-daily ay ang magkaroon ng disiplina na mag-ipon para sa education fund ng iyong anak habang bata pa sila. Ang education ang pinakamagandang pamana na hinding-hindi mananakaw ng sinuman. At ang paghahanda para dito ng maaga ay magliligtas sa iyo sa matinding stress ng pangungutang kapag dumating na ang panahon ng kolehiyo. Huwag mong isakripisyo ang kinabukasan ng iyong mga anak para lang sa mga panandaliang luho na mawawalan din ng halaga paglipas ng ilang buwan. Dahil ang tunay na tagumpay ay ang makitang may magandang kinabukasan ang susunod na henerasyon ng iyong pamilya. Kasabay ng pag-iipon para sa pag-aaral ng mga bata, napakahalagang magplano at magsumikap ka rin na magkaroon ng sariling bahay o lupa na magsisilbing permanenteng kanlungan ng iyong pamilya. Ang pagtira sa upahan sa loob ng mahabang panahon ay parang pagpapakain sa bulsa ng ibang tao nang walang nakukuha sa huli. Kaya naman habang may lakas ka pa, ay simulan mo nang maghanap ng mga affordable na housing programs o hulugang lupa. Hindi mo kailangang magpatayo ng isang palasyo agad-agad. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng sariling titulo na nakapangalan sa iyo na pwede mong ipamana sa iyong mga mahal sa buhay at pwedeng maging sandalan sa oras ng kagipitan. Ang lupang pag-aari mo ay isang asset na patuloy na tumataas ang halaga paglipas ng panahon, di tulad ng mga mamahaling gamit
na bumababa ang presyo sa sandaling ilabas mo ito mula sa tindahan. Ang pagpili na mag-invest sa real estate ay patunay na iniisip mo ang kaligtasan at katatagan ng iyong pamilya para sa susunod na 20 o 30 years. Para sa mas malalim na proteksyon ng iyong mga pinaghirapan, isang matalinong hakbang ang paggawa ng will o isang maayos na digital record ng lahat ng iyong mga assets at ari-arian habang malakas ka pa. Maraming pamilyang Pilipino ang nagkakagulo, nag-aaway, at nagkakasiraan dahil lamang sa mga naiwang ari-arian na walang malinaw na direksyon kung kanino dapat mapunta kapag nawala na ang haligi ng tahanan. Ang pag-aayos ng isang malinaw na listahan ng iyong mga bank accounts, insurance policies, digital investments at mga titulo ay magbibigay ng kapanatagan at gabay sa iyong pamilya upang maiwasan ang magastos at magulong legal na proseso sa hinaharap. Ang paghahanda ng ganitong dokumento ay hindi nangangahulugan na iniisip mo ang masamang mangyayari, kundi ito ay tanda ng iyong mataas na respeto at pagmamahal sa kapayapaan ng iyong pamilya kapag wala ka na sa kanilang tabi. Huwag mong hayaan na ang mga bagay na pinagpuyatan at pinagpaspasan mo sa trabaho ay maging sanhi ng pagkakawatak-watak ng mga taong pinakamahalaga sa buhay mo. Upang mas maging malawak at epektibo ang iyong legacy, kailangan mo ring maglaan ng oras para magturo ng tamang financial literacy sa iyong buong pamilya, lalo na sa iyong asawa at mga anak. Walang silbi ang pag-iwan ng milyong-milyong piso o malalaking ari-arian kung ang mga taong makakatanggap nito ay walang kaalaman sa tamang pagpapalago at pamamahala ng pera, dahil mabilis lang din itong maglalaho sa mga maling desisyon. Turuan mo sila ng tamang konsepto ng pag-iipon, pag-iwas sa utang, at kung paano kilalanin ang pagkakaiba ng wants at needs sa pang-araw-araw na pamumuhay upang magkaroon din sila ng sariling disiplina. Ang pagpapasa ng kaalaman sa pananalapi ay mas mahalaga kaysa sa pagpapasa ng purong salapi, dahil ang karunungan ang magtuturo sa kanila kung paano mabuhay ng may dignidad at paano bumuo ng sarili nilang kayamanan. Kapag ang buong pamilya mo ay may parehong mindset sa pag-unlad, mas madali ninyong makakamit ang mga pangarap ng inyong tahanan ng sama-sama at walang iwanan. Sa huli ka daily, gawin mong permanenteng gabay sa iyong buhay ang pagpili na mag-invest sa mga bagay na may long-term value tulad ng mga bagong kasanayan, properties, at education kaysa sa mga panandaliang trend sa paligid. Ang mundo ay puno ng mga tukso na nag-aanyaya sa iyo na ubusin ang iyong sweldo para sa pansamantalang saya, ngunit ang isang wise na mamamayan ay laging nakatingin sa kung ano ang magiging pakinabang ng kanyang desisyon paglipas ng maraming taon. Isipin mo na ang bawat pisong pinipili mong i-invest sa iyong legacy ngayon ay isang brick o hollow block na nagpapatatag sa pader ng kaligtasan ng iyong pamilya laban sa kahirapan. Ang tunay na karangalan ay hindi nakukuha sa dami ng likes sa iyong mga larawan kasama ang mga mamahaling gamit, kundi sa lalim ng pasasalamat ng iyong pamilya dahil iniwan mo silang may matatag, ligtas at masaganang buhay. Simulan mo ngayon na baguhin ang iyong prioridad, bawasan ang mga gastos sa luho, at ituon ang iyong lakas sa pagtatayo ng isang legacy na ipagmamalaki ng mga susunod na henerasyon. Aral number 9. Huwag sayangin ang oras. Napakadaling mapadpad sa isang buhay na walang malinaw na patutunguhan kapag hinayaan mo lang na ang agos ng paligid ang magdikta ng takbo ng iyong maghapon. Marami sa atin ang nagugulat na lang na gabi na naman at pagod na naman, pero kapag binalikan mo ang mga nagawa mo, wala namang totoong naglalapit sa iyo sa iyong mga pangarap. Ang unang hakbang para mabago ang takbo ng buhay mo ka-daily ay ang gumawa ng isang malinaw na daily schedule na may nakalaang particular na oras para sa iyong personal na growth at pag-unlad. Hindi mo kinanang maging masyadong estrikto na parang robot. Ngunit mahalagang alam mo kung anong oras ka mag-aaral ng bagong skill, anong oras mo aasikasuhin ang iyong maliit na negosyo, at anong oras ka magpapahinga.
Ang oras ay ang tanging resource sa mundong ito na pantay-pantay nating hinahawakan. Mayaman man o mahirap ay may 24 hours araw-araw. Kaya ang pagkakaiba na lang ng taong umaasenso sa taong nananatili sa hirap ay kung paano nila pinipiling gamitin ang bawat minutong lumilipas. Isa sa pinakamalaking magnanakaw ng oras at potensyal ng ating henerasyon ngayon ay ang sobrang social media scrolling na unti-unting pumapatay sa ating focus at disiplina. Napakadaling sabihin sa sarili mo na magche-check ka lang ng notifications sa loob ng 5 minutes, ngunit bago mo namamalayan ay umabot na pala ng 2 hours ang panonood mo ng mga walang kabuluhang video o pakikipagtsismisan online. Ang labis na pagkonsumo ng mga impormasyong hindi naman nakakatulong sa iyong pananalapi o kalusugan ay nagdudulot ng inggit at pagod sa utak na humahadlang sa iyong pagiging malikhain at produktibo. Subukan mong magtakda ng limitasyon sa paggamit ng mga social media apps sa iyong cellphone o gumamit ng mga app blockers upang magkaroon ka ng kontrol sa iyong sariling daliri at atensyon. Ang pagbawas sa oras na itinutuon mo sa buhay ng ibang tao ay magbibigay sa iyo ng mas maraming espasyo para pagandahin at ayusin ang takbo ng sarili mong buhay at kinabukasan. Imbes na ubusin mo ang iyong lakas sa mga bagay na walang pangmatagalang halaga, mas mabuting maglaan ka ng sapat na oras araw-araw sa pagbabasa ng mga libro o pag-aaral ng mga makabagong diskarte sa buhay. Ang pagbabasa ng kahit 5 pages or 10 pages ng isang magandang libro tungkol sa personal finance, negosyo, o tamang pagpapatakbo ng habit ay magbibigay sa iyo ng karunungan na binuo ng ibang tao sa loob ng maraming taon ng kanilang karanasan. Kung hindi mo naman hilig ang magbasa ng pisikal na libro, pwedeng-pwede mong gamitin ang internet para makinig sa mga audiobooks o manood ng mga pang-educasyong diskusyon habang ikaw ay naglalakbay o gumagawa ng mga gawaing bahay. Ang patuloy na pagpapakain ng matatalinong impormasyon sa iyong isipan ay magbabago sa paraan ng iyong pag-iisip, pagpapasya, at pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Ang taong patuloy na nag-aaral ay palaging may baon na bagong solusyon sa mga lumang problema, kaya naman mas mabilis silang nakakahanap ng mga pinto ng oportunidad saan man sila mapadpad, upang mas maging epektibo ka sa iyong mga gawain at maiwasan ang sakit na procrastination o ang palaging pagpapabukas ng trabaho. Napaka-practical na gumamit ka ng timer para sa iyong productivity. Subukan mo ang sikat na Pomodoro technique kung saan magtatakda ka ng 25 minutes ng purong focus sa isang particular na gawain nang walang anumang istorbo at pagkatapos ay bibigyan mo ang sarili mo ng 5 minutes na pahinga. Ang ganitong sistema ay nagtuturo sa iyong utak na manatiling alerto at mas mabilis na tapusin ang mga obligasyon dahil alam mong may nakalaang oras para sa pamamahinga pagkatapos ng iyong pagsisikap. Kapag may timer kang sinusunod, mas madali mong matatanggihan ang mga biglaang abala tulad ng pag-reply sa mga hindi importanteng chat o ang biglaang pag-check ng mga online shopping apps. Ang pagiging organisado at disiplinado sa bawat block ng iyong oras ay magpapataas ng kalidad ng iyong gawa at magbibigay sa iyo ng higit na kumpiyansa na kaya mong kontrolin ang takbo ng iyong maghapon. Sa huli ka daily, ugaliin mo na mag-reflect tuwing gabi bago ka matulog kung nagamit mo ba ng tama at may kabuluhan ang oras mo o kung nagpadala ka na naman sa katamaran. Maupo ka ng kahit 3 minutes sa tabi ng iyong higaan at itanong sa iyong sarili kung ang mga ginawa mo ba ngayong araw ay naglalapit sa iyong mga pangarap para sa iyong pamilya, o kung nag-aksaya ka lang ng lakas. Ang gawaing ito ay hindi para sisisihin o pahirapan ang iyong kalooban, kundi para magkaroon ka ng kamalayan sa mga pagkakamali mo at makagawa ka ng mas mabuting diskarte paggising mo bukas ng umaga. Kung makikita mo na naging produktibo ka, purihin mo ang iyong sarili. Ngunit kung makikita mo na nasayang ang oras mo, tanggapin mo ito at mangako ka na babawi ka sa susunod na gising mo. Tandaan mo na ang bawat bagong araw ay isang sariwang pagkakataon na ibinibigay sa iyo upang ituwid ang iyong mga hakbang,
Kaya huwag mong hahayaan na lumipas ang panahon na puro sana at pagsisisi na lang ang bitbit mo sa huli. Aral number 10. Magtiwala sa sarili at kumilos ngayon. Napakadaling ma-stuck sa phase ng pagpaplano, pag-aaral at pangangarap habang ang buhay mo ay wala namang totoong pagbabago na nakikita. Marami sa atin ang may napakagandang ideya para sa negosyo o gustong-gusto ng mag-ipon. Pero nananatiling nakatali sa upuan dahil sa takot na baka hindi maging matagumpay ang unang hakbang. Ang unang hakbang ka-daily, kahit gaano pa ito kaliit, ang siyang pinakamahalaga sa lahat dahil ito ang puputol sa kadena ng iyong katamaran at kawalan ng kumpiyansa. Kung gusto mong maging content creator, huwag mo nang antayin ang mamahaling camera or studio lights. Simulan mo nang mag-record gamit ang hawak mong cellphone ngayon na. Kung gusto mong mag-invest, huwag mo nang antayin ang araw na may sobra kang 10,000 piso dahil ang pagpindot mo sa iyong digital bank para magtabi ng kahit 100 piso ngayong araw ay sapat na para masabing nagsimula ka na. Ang paggalaw ang nagpapadala ng momentum sa iyong buhay. At kapag gumagalaw ka, mas madali mong makikita ang mga susunod na direksyon kaysa sa nananatili ka lang na nakatitig sa kawalan. Ang isa pang malaking harang sa tagumpay nating mga Pilipino ay ang sobrang pagdududa sa sarili at ang palaging pag-iisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao kapag tayo ay nabigo. Sinasabi natin sa ating isipan na baka hindi tayo sapat na matalino, baka hindi para sa atin ang pagyaman, o kaya naman ay baka pagtawanan tayo ng mga kapitbahay kapag hindi nagtagumpay ang ating sinimulan. Gusto kong tandaan mo na ang bawat matatagumpay na taong nakikita mo ngayon ay nagsimula rin sa pagiging amateur na walang kaalam-alam at puno rin ng takot sa kanilang dibdib. Ang pagkakaiba lang nila ay pinili nilang humakbang pasulong sa kabila ng kanilang mga pag-aalinlangan at hindi nila hinayaan na ang opinyon ng ibang tao ang magtakda ng kanilang halaga. Burahin mo ang boses sa utak mo na nagsasabing hindi mo kaya dahil ang katotohanan ay may sapat kang lakas, talino at diskarte para baguhin ang takbo ng iyong kapalaran kung pipiliin mo lang na magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Habang naglalakbay ka sa landas ng pag-unlad, napakahalagang maghanap ka ng mentor or inspiration na magiging gabay mo sa mga oras na parang gusto mo nang sumuko sa laban. Ang mentor ay hindi kailangang isang tao na kilala mo ng personal. Pwedeng ito ay isang financial expert na pinakikinggan mo sa internet, isang matagumpay na negosyante sa inyong lokal na komunidad, o mga libro ng mga taong naabot na ang pangarap na gusto mong marating. Ang pagsubaybay sa kanilang mga kwento, pagkakamali, at mga diskarte ay magbibigay sa iyo ng shortcut upang hindi mo nadaanan ang mga madidilim na baha ng kabiguan na pinagdaanan na nila noon. Isipin mo na ang kanilang tagumpay ay nagsisilbing buhay na patunay na posibleng mangyari ang mga pangarap mo kung gagawin mo rin ang tamang proseso ng may sipag at tiyaga. Kapag nakakaramdam ka ng pagod, balikan mo ang kanilang mga aral upang mapuno ka ulit ng lakas at motivation na magpatuloy sa iyong sariling karera. Upang mapanatili mong matatag ang iyong isipan laban sa mga negatibong hamon ng kapaligiran, napaka-praktikal na mag-practice ka ng self-affirmation araw-araw paggising mo sa umaga. Humarap ka sa salamin bago ka pumasok sa trabaho o bago mo simulan ang iyong maghapon at sabihin mo sa sarili mo na ikaw ay madiskarte, ikaw ay disiplinado, at karapat-dapat ka na magkaroon ng magandang buhay kasama ang iyong pamilya. Ang mga salitang binibitawan mo sa iyong sarili ay may malaking epekto sa kung paano kumikilos ang iyong katawan at kung paano ka gumagawa ng mga desisyon sa pananalapi at career. Kung palagi mong sasabihin na mahirap ka lang at walang mangyayari sa buhay mo, tatanggapin ng utak mo ang kondisyon na iyon at mananatili ka nga sa ibaba. Ngunit kung pupunuin mo ang iyong isip ng mga positibo at matatapang na pahayag, magkakaroon ka ng kakaibang lakas ng loob na harapin ang mga mabibigat na obligasyon ng may ngiti at mataas na pag-asa sa tagumpay. Sa huli ka daily,
laging itanim mo sa iyong puso na mas mahal ang halaga ng pagsisisi kaysa sa effort at pagod na gagawin mo ngayon para sa iyong kinabukasan. Ang pagod sa pag-aaral ng skill, ang hirap sa pagtitipid, at ang sakripisyo sa paggising ng maaga ay panandalian lamang at lilipas din pagkatapos ng ilang buwan o taon ng iyong pagsisikap. Ngunit ang sakit ng pagsisisi, ang mapuno ng tanong na ano kaya ang nangyari kung sumubok ako noon? Habang ikaw ay matanda na at wala ng lakas, ay isang permanenteng parusa na bitbit mo hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Huwag mong hayaan na maubos ang mga taon mo sa pagiging manonood lang sa tagumpay ng ibang tao habang ang sarili mong pamilya ay nananatiling naghihikahos dahil lang sa takot mong kumilos. Tapusin mo na ang ugaling bukas na lang o sa susunod na taon. Tumayo ka, magtiwala ka sa iyong kakayahan at simulan mo ang iyong unang hakbang ngayon dahil ang iyong magandang kinabukasan ay nag-aantay lamang sa iyong matatag na desisyon. Ka-daily, ngayong natapos mo ang 10 aral, tandaan mo, ang pinakamahalagang desisyon ay kung sisimulan mo ba ngayon o hahayaan mong lumipas ang pagkakataon. Ang bawat hakbang na nabanggit natin, mula sa pag-prioritize ng goals, pag-develop ng skills, pag-alaga sa kalusugan, hanggang sa pagprotekta ng finances at oras, ay hindi lang teorya, kundi praktikal na gabay para sa totoong buhay ng bawat Pilipino. Ang oras ay hindi bumabalik, kaya ang bawat araw na ginugol mo sa tamang direksyon ay puhunan para sa mas maayos na kinabukasan. Huwag mong hintayin ang perfect timing dahil ang tamang oras ay palaging ngayon. Kung sisimulan mo ang mga aral na ito, mas malaki ang chance na mabuo mo ang buhay na hindi mo pagsisisihan. Ka-daily, ito ang pinaka-importanting mensahe na maririnig mo sa buong buhay mo. Kumilos ka ngayon dahil ang pagsisisi ay laging huli. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.